Xin ciao everyone! Today's vlog, ito ay part 3 ng ating Vietnam tour. Ayon sa history, ang Ho Chi Minh City ang pinakamalaki at populadong lungsod sa Vietnam na umabot ng 9.5 milyong mga tao. Unang tinawag na Saigon ang Ho Chi Minh City. Ipinangalan ang city na ito mula sa pangalan ng greatest leader na si Ho Chi Minh na siyang dahilan kaya naging isang ganap na bansa ang Vietnam noong 1975. Ho Chi Minh was a Vietnamese communist revolutionary, nationalist, and politician. He served as Prime Minister of the Democratic Republic of Vietnam from 1945 to 1955 and as President from 1945 until his death in 1969. Sa vlog natin ngayon ay bibisitahin natin ang mga sikat na tourist attraction dito sa Ho Chi Minh City. Unahin na nating bisitahin itong Saigon Central Post Office. Ang Saigon Central Post Office ay nagpapakita o sumisimbolo sa sinaunang komunikasyon dito sa Vietnam. The building was constructed when Vietnam was part of French Indochina in the late 19th century. It comes with Gothic, Renaissance, and French influences. It was constructed between 1886 and 1891 and is now a tourist attraction. Ganito ang makikita nyo dito sa loob ng Saigon Post Office. Meron din ditong mga bilihan ng mga souvenirs. It was located right at the center of the city, which is very close to Notre Dame Cathedral. Ang next naman nating pupuntahan ay ang Ho Chi Minh City Hall. Ang Ho Chi Minh City Hall ay officially called the Ho Chi Minh City People's Committee Head Office. The hall was built in 1902 to 1908 in a French colonial style by architect Fernand Garde. The building is popular for its photo opportunities. Tourists can take photographs outside and many people choose to do this at night. Ang next naman nating pupuntahan ay ang Notre Dame Cathedral Basilica of Saigon. Ito ay matatagpuan sa bayan ng lungsod ng Ho Chi Minh, Vietnam. Ito ay itinatag ng mga kolonyalistang Pranses at pinangalanang simbahan ng Saigon. Itinayo ito noong 1863 at 1880. Mayroon itong dalawang tore ng kampanilya na umaabot sa taas na 58 meter. Ang next nating bibisitahin ay itong Ho Chi Minh City Book Street. It is one of the oldest street in the city. Back in the French colonial period, the road was known as Hong Kong Street. Since July 4, 2000, it has been called Nguyen Van Binh Book Street until today. It was named after Mr. Nguyen Van Binh, a famous intellectual in Vietnamese history. At next naman natin ay silipin naman natin itong Van Tan Market. Ito ay matatagpuan sa Ho Chi Minh City, Vietnam in District 1. The market is one of the earliest surviving structures in Ho Chi Minh City and an important symbol of the city. Van Tan Market is a famous destination for many local and foreign tourists from all around the world. Ito ang market kung saan bidang-bida ang pakikipagtawaran. This central market is the symbol and soul of Saigon. With over 1,500 booths trading wholesale and retail items ranging from food and apparel to fabric and cosmetics. There are 4 main gates and 12 entrances, with the main entrance located near the Big Clock Tower. At kung kayo naman ay nagutom at napagod sa paglalakad, kayo naman ay pwedeng tumikim naman ng isang signature food nila dito sa Vietnam. Hi guys! So ngayon, first breakfast
Itong second day of ano na namin, travel. Ito yung second na soup na itatry namin. So, try tayo dito sa Cabo. Hindi ko alam kung tama. I don't know kung tama yung pronunciation ko. So, dito na yung kapatid ko. Humabol na siya. Nung nalaman niya nandito kami, nag-book na siya, pumunta siya dito. Di ba? Ganun siya kayaman. So, ito yung mga meal. Ito yung mga fries nila. Ayan. Then, so, let's try their pho. Okay. So, ito na yung mga veggies, lime and chili. Lime and chili. Mamaya, wait na lang natin yung dumating na isang order. Oh. Ang laki ng order nila. Oh, diba? Hintayin natin yung iba. Medyo na-excite. Ay, look, wait. That's pork. I think hindi ba rest na? Kasi minum. Ako yung minum. What's this? This one. So, more dahil special ako, dahil mag-vlog tayo at ipapakita ko sa inyo, ito yung special pa. Special noodles pa nila. Ang laki! So heavy! Hindi na kami mananangalian kasi ang laki yung... Pho is a Vietnamese noodle soup that originated in the northern Vietnam in the early 20th century. The dish was created in Nam Dinh province, a coastal region known for its high-quality beef. The locals would often use leftover beef bones to make a flavorful broth and serve it with rice noodles and fresh herbs. Kung ang Japan ay may ramen, ang Vietnam naman ay merong pho. Ito siya, guys. Ayan, ito yung special nila. Ay, hindi ko alam kung dahil malaki lang ba siya special. Ayan o. Ito yung noodles. Meron siyang mga I don't know kung beef ba to, pork. Ayan. So, yan yung mga halo niya. O, yun lang siya. That's it. And then, lagyan natin siya nitong mga veggies. Ayan, nilalagay siya. And then the chili. Ayan. Sige, kain na tayo. Alam nyo ba na napaka-healthy nitong pho? Kapag kumain kayo ng isang bowl ng pho, ay para na rin kayong kumain ng complete meals. Meron ka ng carbs, meron ka ng protein, at meron ka na ring vegetables. Ayan, katulad itong mga herbs na ito. At hindi rin sila masyadong gumagamit ng mga preservative. Pho is made up from either beef or chicken broth. Up next, at kung kayo ay napagod naman sa paglalakad at pag-iikot dito sa may Ho Chi Minh, ay pwede rin kayong bumalik katulad namin. Bumalik kami ulit dito sa may The Cafe Apartment. At ang aming pinuntahan naman ngayon ay ang Miracle Cafe. Ito ay located, kung hindi ako nagkakamali, sa 4th floor. By the way, kaya nga pala ito ang napili namin sa ngayon dahil nakaka-attract talaga yung design and ambience nitong coffee shop na ito. So, tingnan nyo na lang. 'Di ba? Napaka-aesthetic. At kami ay pumwesto na sa labas para tanaw namin ang Saigon View Deck.
So, second time namin dito ngayon sa my coffee apartment. Nag-try naman kami ng ibang coffee shop at ibang coffee. So, ang umorder ngayon ay yung sister ko. And ito yung ambience nila. So, ang pangalan yata ng coffee shop na ito, hindi ako nagkakamali, ay Meraki. Nice din naman yung place, diba? And then, ito yung makikita nyo doon sa labas. Diba? Tanaw nyo naman yung sky deck dito. Napapagod lang kasi kami maglakad. So, mamaya itutuloy natin yung tour natin. Pupunta naman tayo ng post office, then cathedral, and kung kaya natin punta ng Remnant Museum, sige, pupunta natin siya today. So, mamaya mag-taste tayo, taste test tayo ng coffee nila. Actually, hindi coffee yung order ko pero may coconut siya. Coconut with avocado. So, ibang, naman, variant naman ng drinks dito sa coffee apartment. Yan, tikman na natin. So, meron siya ulit coconut. Katulad nung in-order natin na coconut. Lasang-lasa mo yung coconut. Actually, hindi ko nga masyado malasahan yung avocado, pero more on coconut yung lalasahan ko. Nasa ilalim pala yung avocado. Nung minix ko siya, doon nag-blend yung coconut and avocado. Masarap siya. Hindi nga lang siya masyadong malamig kasi yung ice hindi pa yata masyadong pero mas malasa siya. And then, ito naman yung avocado juice nila. Ay, avocado. Sorry, guava pala. Guava. So, ito yung guava. Yung guava slice. Literal na guava. Hindi siya matamis or kulang sarado. Pero lasang-lasa mo yung guava. Pakla. Wala siyang tamis. Pero lasa mo yung guava. Parang kulang lang siya sa sweetness. Yun. Yun. Hindi ko siya bet. Ano yung sa ito? Ano man to? Strawberry sauce. Tikman naman natin itong strawberry and sarsup. Sarsup. Sar nga. Haluin mo yata. Hindi, tikman mo muna yung sarsup bago sa ano ba siya may describe? Maasim-asim na hindi masyado. Malalasahan mo din yung strawberry. Hindi siya masyadong sweet. Kahit haluin mo siya, hindi siya masyadong sweet. Yun. Hindi rin siya masyadong sour. Pero nag-blend naman. Nag-blend naman. Bet ko pa rin to. Bet ko pa rin kung walang kaya lang good luck sa chan ko mamaya. So, enjoy mo na namin na coffee. Ay, coffee. Yung drinks namin. Then, bye. Yun na. Kaya sa gustong magpalamig kapag napagod na sa paglalakad, pwedeng-pwede rin kayong mag-stop over dito sa The Cafe Apartment at mamili kayo kung saang coffee shop kayo mag-i-stay. So, pwede nyo rin itry dito sa may Meraki Cafe or dun sa Good Day Cafe. Yun pa lang ang natatry namin dito sa buong building na ito. Kung street food naman ang hanap nyo, ay huwag nyo rin kalimutang bisitahin itong Bengue Street Food. Ito ay matatagpuan malapit sa Independence Palace. Napakarami ng mga food choices na makikita dito. By the way, inikot pala namin ito at hinanap namin yung mga traditional food dito sa may Saigon, Vietnam.
After ng ilang minuto ng pag-iikot, ay heto na nga ang mga napili namin pagkain. Tikman na natin. Habang ini-enjoy namin ang pagkain namin dito, ay sana nagustuhan nyo ang aming vlog. Hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. At kung nagustuhan nyo ang ating vlog, don't forget to like, subscribe, and pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga next video na i-upload ko. Bye!